Dalagang naghahamon ng inuman na mali ng pasok na kondo at ang nainumpalan niya ay pampagana at hindi alak. Kaya ganito ang ginawa sa kanya ng binata. Mapagpalang araw po muli madlang listeners. Ako po muli si Miss J.A. na muling maghahandog sa inyo ng isa na namang maganda at nakakakilig na kwento. Sana po'y magustuhan yung kwentong ito at kapulutan ng aral. Maraming salamat. Simulan na natin ang kwentuhan. Lasing na lasing si Katrina nang tawagan niyang kaibigan. Anya, pupunta siya sa kondo nito at doon ay ipagpapatuloy nila ang pag-inom. Nag-alala ang kaibigan niya at sinabi nitong susunduin siya, ngunit tumanggi ang dalaga. Anya, malapit na siya. Pagewang-gewang na pumasok si Katrina sa loob ng hotel. Hinanap niya ang room number ng kaibigan. Ngunit dahil sa kalasingan, ilang beses na siyang muntik na sumuka sa hallway. Nasaan na ba yung unit ni Grace? Bakit naman hindi ko makita? Nahihilo nitong sabi. Maya-maya, nakita niyang isang nakabukas na pinto. Sa pagkakatanda niya, ay nandito na siya sa floor ng unit ng kaibigan. Malawak siya napangiti. Ito talagang kaibigan ko. Mahal na mahal ako. Pinagbuksan ako agad ng pinto. Natutuwa na niyang sabi at saka humahalakhak na pumasok sa loob na nakabukas na unit. Dahil sa kalasingan, hindi na niya napansin ang kaibahan ng paligid. Ang una lamang niyang hinanap ay ang refrigerator ni Grace. Uhaw na siya dahil sa kalasingan. Samantala, napalundag sa gulat si Keystone nang makitang isang babaeng umiinom sa tapat na nakabukas niyang ref. Utal-utal niyang tinuro ang babae. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Sigaw niya sa dalaga bago niya ito nilapitan. Si Katrina, hindi pinansin na lalaking sumisita sa kanya. Sa halip, ang nakita niyang isang baso ng juice ang siya namang ininom niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Keystone dahil ang juice na iyon, katitimpla niya lang at may halong robust ang ininom na iyon. Mayroon kasi siyang kinuhang bayarang babae para sa gabing ito at iyon ang dahilan kung bakit nakabukas ang pinto niya dahil parating na ang babaeng yon. Oy, huwag mo inumin yan! Sigaw niya, subalit huli ng lahat. Naubos na lahat ni Katrina ang laman niyon. Ay, ang sarap! Anito pa sabay halakhak. Nasapo na lamang ni Keystone ng noo. Ay, masama to. Kailangang lumayo siya sa akin. Wala akong balak na makipag one night stand sa isang babaeng mas lasinggero pa yata kesa sa akin. Maya-maya lang, bigla na lamang tumuwal ang babae hanggang sa sumuka na ito. Lalong nanlaki ang mga mata ni Keystone dahil ang pinakaayaw pa naman niya sa lahat ay ang nadudumihan ng tiles niya. Ano ba naman yan? Reklamo niya at nilapitan ng babae. Hinagod niya likuran nito habang pilit na inaalalayan na sa lababo na lamang sumuka. Ay, sino ka ba kasing babae ka? Bakit bigla-bigla na lang pumapasok sa unit ko? Wala na bang kwenta ngayon ng mga security guard ng hotel na ito? Buisit! Sigaw niya sa inis na hindi naman pinansin ng dalagita na hanggang ngayon ay hindi pa rin nare-realize na hindi ang kaibigan niyang kasama niya, kundi isang estrangherong binata. Sakit ng ulo ko, Grace. Bakit ba ganoon parang binibiyak? Reklamo nito matapos sumuka habang hawak pang kalahati ng ulo. Ay, sino naman yung Grace na sinasabi mo? Walang Grace dito. Inis na wika ni Keystone nang biglang tumunog ang cellphone niya. Agad niya sinagot yon nang makita niyang ang babae kanina pa niyang hinihintay ang tumatawag. Ay, pas muna. Naka-emergency ako. Isasend ko na lang ang kapupunan ng down payment ko kanina. Anya, at hindi na hinintay pang sumagot ang babaeng kausap. Ay, imbes matanggal ang stress ko, nadagdagan pa ng asungot na to. Reklamo ulit niya bago inalalayan ng babaeng kanina pang nagpapaliyad-liyad habang tumatawa. Dinala niya ito sa kwarto niya para doon pahigain at linisan ng ilang sukang tumapon sa damit nito. Naku naman, nakakadiri talaga. Reklamo na naman niya
habang pinupunasan ng suka nito sa damit. Hindi na maipaliwanag ang pagkakangiwi na mukha niya at bahong-baho sa naaamoy na suka. Grace, inom na tayo! 10 bote pa ng fundador! Wika ng dalaga na lalong ikinangiwi ng pagmumukha ng binata. At talagang pundador pa, 10 bote. Wow, babaeng hayok sa alak. Sarkastikong komento niya bago balasubas na tinanong ang dalaga. Hoy miss, sino ka ba ha? Tagasan ka? Bakit pumasok ka sa unit ko? At sino ba yung Grace na kanino mo pang sinasabi? Ihatid na lang kita doon, amoy suka na yung kama ko. Hindi na niya naipagpatuloy pang sinasabi nang bigla na lamang siyang habulutin ng dalaga. Nakipagtitigan nito sa kanya na ikinapanlaki ng mga mata niya. Hindi siya agad nakakilos at halos manigas nang bigla siya nitong halikan. Sa paningin ni Katrina, ang lalaking nasa ibabaw niya ay ang lalaking dahilan ng paglalasing niya. Pilit niyang tinatanggal sa isipan ang nakita niyang eksena kanina kung paano niya ito nahuling nakikipaghalikan sa iba habang sila pa. Pilit iniisip na sana hindi na lang yun nangyari. Na sana hindi na lang yun totoo dahil sobrang sakit. Kinabukasan, tila binibiyak ang ulo ni Katrina na magising. Ngunit nagulantang na makitang sarili niya nakabalot na lamang sa puting kumot at walang kahit anong saplot na suot. Diyos ko po! Sigaw niya at napayakap sa sarili. Nang pagmasdan niyang paligid, halos malaglag ang mga mata sa nakikita. Teka, nasan ako? Halos mabaliw niyang tanong sa sarili. Diyos ko, ano bang ginagawa ko dito? Bakit ako nakahubad? Taranta at isa-isa niyang pinulot ang nagkalat niyang mga damit sa sahig. Diyos ko naman, Katrina, ano ginawa mo? Bakit wala kang maalala? Matapos niyang suotin ang kanyang mga damit, ay dali-dali siyang lumabas sa unit na yon. Napagtanto na lamang niyang nasa isang kondo pala siya paglabas niya sa pinto dahil sa itsura pa lamang ng pantay-pantay na hallway at magkakatapat na pinto. Ay, paano ako nakarating dito? Grace? Katrina? Sandaling nag-loading ang isip ni Katrina sa mga nangyari. Nasa isang kondo, katapat ang kondo ni Grace. Meaning, mali siya ng pinasukang unit. Ay, Diyos ko po, Grace! Takbo niya sa kaibigan at saka ura-uradang pumasok sa medyo nakabukas sa pinto ng unit ito. Sandaling nalaglag ang panga ni Grace bago naguguluhang sumunod sa kaibigan. Ano ba? Hindi ko naiintindihan, Katrina. Saan ka ba galing? Bakit galing ka dun sa unit ng kapitbahay ko? At bakit ganyan ang itsura mo? Tignan mo nga yung damit mo, baliktad pa. Natigilan sa pagsasalita si Grace nang tila'y unti-unting nagsisink in sa kanya nangyayari. Wait, don't tell me. Nakipag one night stand ka kagabi sa kapitbahay ko, Katrina? Mas lalong kinain ng hiya si Katrina. Nagsisipa siya sa sofa ng kaibigan habang sinasabunutan ng sarili at nagwawala. Hindi ko alam, Grace. Hindi ko alam. Wala akong maalala. Lintik naman, Katrina. Anong wala kang maalala? Nakipag one night stand ka sa lalaking hindi mo kilala? Ang worst. Sex maniac yun. Kung sino-sino babaeng binabayaran noon, pinapapunta sa kondo niya nakikipag-sex. Paano kung may HIV pala yung buwisit na yun, ha? Tila nayanig ang mundo ni Katrina sa narinig. Pakiramdam niya ay pinukpok siya ng 100 ulit ang martilyo sa ulo. Diyos ko po naman, hindi pwede. Sigaw na lamang niya at muling ginulo ang buhok at nagsisipa sa sofa hanggang sa nalaglag siya sa matigas sa semento. Samantala, nang lumabas mula sa banyo si Keystone, laking gulat niya nang wala ng dalaga sa kama niya. Oh, saan na nagpunta yun? Napakamot siya sa ulo. Hinanap niya pa sa sulok-sulok ng kwarto niya ang dalaga, maging sa sala niya at kusina, ngunit wala talaga ito. Saan nagpuntang babaeng yun? Naguguluhan niyang anya at saka bumalik sa kwarto niya at naupo sa kama. Ngunit nagtaka sa tila isang bagay na naupuan niya. Isang pitaka. Binuksan niya yon at isang 1 by 1 picture ang bumungad sa kanya.
Napangiti siya sa magandang mukha ng kagabi lang ay naka one night stand niya. Bigla tuloy nag-flashback sa isip niya ang mga eksena. Bigla siyang kinilig sa hindi maipaliwanag na dahilan. Nakita niya rin mula sa pitakang yon ang isang maliit na papel na nakatupi. Nakasulat doon ang mga katagang. Ako si Maria Katrina Espana, ang napakagandang dilag, ubod ng ganda, saksakan ng ganda, at mukhang Diyosa. Malakas na natawa si Keystone sa nabasa at muling tinignan ang one by one ng dalaga. Oo nga, isa kang ang dalaga na ubod ng ganda, saksakan ng ganda, at mukhang Diyosa. Napasaya mo ang gabi ko, Maria Katrina. Bulong niya na may matamis at nakakalokong ngiti sa labi. Napabuntong hininga siya bago humiga sa kama at tumitig sa kisame. Kahit ayaw niyang isipin, kusa talagang nagpa-flashback sa isip niya ang mga nangyari kagabi. Sobrang linaw, sobrang detalyado. Naalala niyang hindi siya nakagamit ng proteksyon dahil sa pagiging agresibo ni Katrina dahil sa robust. Wala sa lahi nila ang hindi nakabubuo sa unang beses pa lang ng pagtatalik nang hindi ligtas. Ngayon pa lang, nasisiguro niyang mabubuntis ito lalo na't hindi lang isa o dalawang beses ang nangyari sa kanila kagabi. Hahanapin kita, Maria Katrina. Sa mga sumunod na linggo, pinalaya si Katrina sa tinutuluyan niyang apartment dahil 5 buwan na siyang hindi nakakabayad ng renta. Nawalan kasi siya ng trabaho dahil sa buwisit niyang katrabaho na ginawan siya ng kwento ng pagnanakaw. Nabantuloy siya sa maraming kumpanya dahil doon. Saan naman kaya ako pupunta nito? Wala naman akong mga magulang. Wala rin naman akong kapatid. Ano, matetegi na lang ba ako sa gilid ng kalsada? Ay, tayo niya habang hila-hila ang kanyang 2 maleta. Grabe. Buti na lang pala hindi ako mahilig magpundar ng gamit. Hindi tuloy ako nahihirapang maghakot ngayon. Sa bagay, kinuha ba naman ng abnoy na landlord na yun lahat ng plato, kaldero, kutsara, tinidor ko? Pati na nga yung banig ko ng baho-baho na kinuha pa. Ay, wala talaga siyang pinalagpas. Kulang na lang, pati panty ko, kunin na rin niya eh. Nakabusangot niyang wika. Malalim siyang bumuntong hininga bago umupo sa isang gilid ng saradong tindahan. Ay, saan na lang ako pupunta nito? Sino ba bang humihinga sa mga kamag-anak namin? Malalim siyang nag-isip at inisa-isang kanyang mga tiyahin at tiyuhin. Ay, siguradong aalipinin lang nila ako kapag sa kanila ako napunta. Hindi lang pang-aalipin, kundi may kasama pang pangungutya. Nagulo niyang buhok dahil sa sakit ng ulo. Ay naku naman, bakit ba kasi ang unfair ng mundo? Natigilan siya sa sariling sinasabi nang maalala niyang mayaman niyang lolo Ismael. Ay tama, sa kanya na lang ako pupunta. Tila na buhay ang anya at hinilang maleta. Ngunit bago pa man din siya makaalis, ay biglang bumalik sa isip niya ang bangungot ng pagkabata niya. Ang kanyang lolo Ismael ay ang taong naalala niyang muntik nang gumahasa sa kanya nung bata pa siya. Sinubukan niyang magsumbong noon sa mga magulang niya, subalit hindi siya pinaniwalaan ng mga ito. Nang malaman yun ng mga tiyahin at tiyuhin niya, kinamuhian siya ng mga ito dahil ginagawa di umano niya ng kwento ang matanda. Makakasira daw iyon sa imahe ng kanilang ama. Dahil nga mayaman at sikat ito dahil sa pinatatakbo nilang negosyo. Ay, wag na lang pala. Baka magdilim ang paningin ko, makapatay pa ako. Bulong niya at bagsak ang magkabilang balikat na muling umupo sa gilid ng saradong tindahan. Naibagsak na lamang niyang ulo sa mga tuhod at niyakap ang sariling mga binti. Kumukulo ng tiyan niya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Bigla na lamang tuloy siyang napaluha nang maalala kung paano niya nahuli ang nobyo na nakikipaghalikan sa iba. Idagdag mo pa yung aksidente niyang naibigay sa hindi kilalang lalaki ang pagkabirhen niya. Tapos, ngayon wala na siyang matutuluyan. Tila isang pulubing pinagbagsakan ng langit at lupa. Ay naku naman, mababaliw na yata ako. Sigaw niya, sabay gulo ng buhok nang bigla ay may tumigil na kotse sa harapan niya.
Kumunot ang noon niya. Sino naman yun? Ilang minuto siyang naghintay bago unti-unting bumaba ang bintana ng passenger seat. Pilit niyang inaninag kung sinong matandang lalaki na lulan yun. At nang makilala niya ito, napasingap na lamang siya nang wala sa oras. Lolo, Ismael? Ikaw nga, Katrina. Anito at dali-daling bumaba sa kotse. Oh my goodness, speaking of the devil. Bulong niya at saka tumayo para harapin ang matanda. Labag man sa loob niya, nagmano pa rin siya dito, tanda ng paggala. Ang tagal kitang hinahanap, Katrina. Sa wakas nakita rin kita, iha. Anito at nagulangtang na lang siya nang bigla siya nitong niyakap. Napangiwi tuloy siya. Lolo, chillax. Ang awkward eh. Kumakamot sa ulo niyang sabi. Saan ka ba nagpunta? Bakit simula nang mamatay ang mama at papa mo dahil sa aksidente, bigla ka na lang nawala? 2 taon na kitang hinahanap, Katrina. Nabigla siya. Sandali siyang napatahimik bago muling nagsalita. Hindi naman po ako dapat na magtagal pa sa bahay niyo, Lolo. Wala na pong dahilan dahil wala na po sila mama at papa. Masaya na po ako sa buhay ko. Kaya ko na po sarili ko. Sanay na ako mag-isa. Kung ganun bakit tila wala ka yatang mauwian? Dala-dala mo pa yung mga maleta mo. Wika nito habang pinagmamasdan ang mga maleta niya. Sasagot na sana siya nang bigla itong matawa ng bahagya. Yan pa yung pinaglumaang maleta ng mama at papa mo, hindi ba? Pinamulahan ng pisngi si Katrina. Hinila niya tuloy ang 2 niyang maleta papunta sa likod niya para itago ito sa matanda. Luma na yan, kailangan nating palitan. Okay lang po ako, Lolo. Sumama ka na sa akin. Iuwi na kita sa bahay. Babawi ako. Po? Bago pa man mamatay ang mama mo, ibinilin ka na niya sa akin. Alam niyang wala siyang mapagkakatiwalaan sa mga kapatid niya, kaya sa akin kanya binili. Baka kaya hindi pa ako namamatay dahil may obligasyon pa ako na iniwan sa akin ng mga magulang mo. Kaya tara na. Hinawakan ng matanda ang kamay niya at pilit na hinila. Ayoko po, Lolo. Walang nagawa si Katrina nang kaladkarinis siya ng matanda. Nanginginig tuloy ang mga kamay niya habang bumabiyahe sila. Halos hindi siya makalapit dito kahit na katabi lamang niya ito. Balang araw, malilinawan ka rin sa naging dahilan ng trauma mo sa akin, Apo. Hanggang ngayon, sasabihin ko pa rin sa iyong sinabi ko noon. Hindi ako yon, Apo. At hanggang ngayon, hinahanap ko pa rin ang taong yun para sa iyo. Natigilan sa panginginig ang mga kamay at bibig ni Katrina. Dahan-dahan siyang napalingon sa matanda. Patutunayan kung hindi ako yun, Iya. Sa ngayon, pakiusap. Pagtiwala ka na muna. Hindi na nakapagsalita pa si Katrina. Ikiniyom na lamang niya ang kanyang kamao. Pagkarating nila sa bahay ng matanda, bumalik sa kanyang alaala ang masasayang nakaraan ng kanyang mga magulang. Una niyang pinuntahan ang kwarto ng kanyang ama't ina. Katulad noon, wala pa rin itong pinagbago ngayon. Nang makita niya mula sa lamp table ang larawan nilang 3, ay kusa nang bumagsak ang mga luha niya. Magmula kasi nang mawala mga ito, naging impyerno ng buhay niya. Sunod-sunod ang pangalipusta ng mga kamag-anak nila sa kanyo na siyang nagtulak sa kanya para maglayas. Kung sanang buhay pa kayo, Mama at Papa, hindi sana nagkandasira-sira ang buhay ko. Hindi man lamang ako nakapag-graduate ng high school, Ma. Tapos ngayon, nandito na naman ako sa bahay na to. Patuloy pa rin bang magiging impyerno ang buhay ko? Naiiyak niyang tanong bago niyakap ang larawang iyon. Nagpasya siyang doon na lang magkwarto sa kwarto ng kanyang mga magulang. Katulad ng inaasahan, naging malamig ang pakikitungo niya sa matanda. At upang makaiwas dito, mas pinili niya maghanap agad ng trabaho. Pinalad naman siyang matanggap bilang crew sa isang mamahalin, ngunit simpleng restaurant na may 10 hanggang 12 oras ng pagtatrabaho. Buti na lang, at least mas marami yung oras na nasa trabaho ko at natutulog sa bahay kaysa naman makipagplastikan ako kay Lolo. Bulong niya at saka masayang naglakad pauwi ng bahay. Isang araw, habang abala sa pagsaserve ng mga pagkain sa mga customer, bigla'y ipinatawag si Katrina ng amo niya.
Inutusan siya nito na mag-deliver ng order. Nang malaman niya kung saan, gustuhin man niyang tumanggi, ay hindi niya magawa. Lalo na nang malaman na regular customer daw iyon at malakas kong magbigay ng tip sa rider. Para sa malaking tip, magpupunta ako ng bar para maghatid ng order. Ay, bahala na. Madali lang naman sigurong magmaneho ng single. Lunok-laway niyang sabi at saka na umalis. Dahil sa hindi malinaw na direksyon na ibinibigay ng GPS, ay naligaw pa siya at inabutan ng malakas na ulan. Wala tuloy siyang choice kundi ang magpatila na muna. Tawagan ko na nga muna yung customer. Anya bago binuksan ang cellphone. Ay shit, lobat. Reklamo niya. Pag kami namalas ka nga naman talaga. Bulong pa niya at malalim na napabuntong hininga. Nang tumila ang ulan ay ipinagtanong-tanong na lamang niyang pangalan ng customer at ang lokasyon ng bar na kinaroroonan nito. Excuse me, may customer po ba kayong Keystone Aldrin Bandura dito? Tanong niya sa crew na nakasalubong. Agad namang nakilala yun ng crew at wika pa nito. Regular customer nila ang binata, kaya't itinuro nito sa kanya ang kinaupuan nito. Bago yun, sinipat na muna niya ng tingin ng paligid. Tila nagsasayawan ang makukulay na ilaw. Mayroong kumakanta sa stage at gumigiling. Ang iba naman ay panayang inom ng alak at ang iba ay nakikipaghalikan sa mga babaeng kulang na lang ay wala ng suot na damit. Ay, ang dumi na talaga ng mundo. Anya bago iiling-iling na tinungo ang daan papunta sa customer. Subalit bago pa siya makarating, napagtripan na siya ng mga lalaking lasing na lasing. May naramdaman siyang humipo sa pang-upo niya, humawak sa tagiliran niya at pumisil sa magkabilang braso niya mula sa likod niya. Napasigaw siya sa takot. Bigla, ang trauma na nakaraan ay namutawi sa isip niya. Pinagpawisan siya ng malapot. Hindi niya magawang idilat ang mga mata dahil pinagkukumpulan na siya ng mga lalaki. Ang bukod tangi na lamang na nagawa niya ay ang sumigaw na malakas para manghingi ng tulong. Samantala, mainit ng ulo ni Keystone dahil napakatagal dumating ng kanyang order. Gutom na siya at gusto niyang inumin ang mga alak na nasa harapan niya. Nang bigla ay nakarinig siya ng malalakas na hiyawan at tawanan ng mga kalalakihan. Sinilip niya mula sa malayo kung ano ang nangyayari. Hanggang sa nakita niya ang isang babaeng nasa gitna ng mga ito at takot na takot. Tila ang rider na kanina pa niyang hinihintay. Bumaba siya at agad yung pinuntahan. Ay, idadamay pa ng mga kolokoy na to yung pagkain ko. Inis niyang bulong bago pumagitna. Teka nga lang, bakit niyo ba pinagtitripan tong rider na to ha? Idadamay niyo pa yung pagkain. Natigilan siya sa pagsasalita nang pagharap niya sa dalaga ay natulala siya kasabay ang panlalaki ng mga mata. Teka, ikaw? Inangatan naman ang tingin ni Katrina ang binata. Nangingilid na mga luha nito sa takot at trauma. Ngunit sa isinigaw ng binata na tila'y kilalang kilala siya, ay napakunot ang noon niya. Ha? Naguguluhan niyang balik tanong dito. Anong ha? Hindi mo ba ako nakikilala? Umiling si Katrina habang tinuturo naman ni Keystone ang mukha niya. As in, hindi mo talaga natatandaan to pag bumukha ko na to. Itong katawan ko, itong labi na pinupag mo ng Naputol ng sinasabi ng binata nang bigla na lamang may malaking brasong humila sa kanya paharap dito. Pinagmumura siya nito dahil nakikialam daw siya. Nagpanting naman ang magkabilang tainga ni Keystone. Ang pinakaayaw niya pa naman sa lahat ay ang minumura siya at binabastos ang babaeng alam niyang sa kanya. Ikaw ang pakilamero, huwag mo mahawak-hawakan si Katrina ha. Sigaw niya at saka sinipan dibdib ng lalaki. Sinuntok din niya ang mukha ng kaibigan pa dito at saka pinatumbang isa pa. Napapasigaw na lang si Katrina habang nakatakip ang kamay sa bibig. Ang mga pagkain din na dapat ay i-deliver niya lang sana. Ayun, pinagpiestahan na ng mga paa ng mga lalaking nagsasabo ngayon sa harapan niya. Teka lang! Tumigil na kayo!
Iyaw niya matapos niyang maramdaman ng isang malaking kamay sa bibig niyang mahigpit na tumatakip doon. Hinimok ng lalaki sa likuran ni Katrina ang ngayon ay galit na si Keystone. Anito, siyang mauunang lumaway sa dalaga. Nagngit-ngit sa galit si Keystone. Si Katrina naman ay napapikit ng madiin. Ayaw na niyang balikan pa nakaraan. Ayaw na niyang maranasan pa nakaraan. Walang hiya ka! Bitaw mo si Katrina! Sigaw ng binata bago lumipad sa ere na sinalubong ng malakas na tadyak ang dibdib na lalaki. Dahilan upang makawala si Katrina na napasubsob na lang sa sahig. Nakipagsuntukan si Keystone sa lalaki. Maging ang mga upuan na naroon ay naihampas niya rito. Ilang minuto lang, duguan na itong sumambulat sa semento, ngunit nagawa pang umisi. Wika nito, pagbabayarin niya si Keystone. Hospital bills mo lang babayaran ko kung mabubuhay ka pang walang hiya ka. Sambit niya sabay sipa sa mukha ng lalaki, dahilan upang tuluyan itong mawala ng malay. Ano? Sinong gustong sumunod sa hayop na ito? Tara, pumila kayo! Hamon pa niya, ngunit ang lahat ng mga kaibigan at kainuman ng napabagsak niyang manyak na lalaki ay nagsitakbuhan na. Mga duwag pala kayo! Bulong niya bago hinarap si Katrina. Nilapitan niya ito at chinek ang buong katawan kung may galos ba ito o pasa. Ano, ayos ka lang ba? May masakit pa sa'yo? May sugat ka ba? Muli, natigilan siya sa pagsasalita nang bigla na lamang siya nitong niyakap. Hindi nagsalita ang dalaga, subalit humagulgol lang siya sa dibdib ng binata. Napabuntong hininga si Keystone at saka ito niyakap pabalik at tinap ng ilang ulit ang likuran nito. Dahil nanginginig sa takot ang dalaga, dinala na lamang niya ito sa hotel na katabi ng bar na kinalalagyan nila. Pagdating doon, ay pinainom niya ito ng tubig at pilit pinatahan. Hoy, huwag ka nang umiyak. Wala na yung mga siraulang bumasa sa'yo. Siguradong comatose yung lalaki na yon. Nag-deliver lang naman ako ng pagkain para sa dagdag sahod na tip. Bakit naman gano'n? Sa dami-dami ng babastusin niya, yung babaeng may trauma pa talaga. Ay, kayo talaga mga lalaki. Kahit kailan, puro kamanyakan ang alam nyo. Ines sasabi nito at nag-angat ang tingin sa binata. Ngunit natigilan ng tilay unti-unting naging pamilyar at malinaw ang mukha nito sa harapan niya. Muling naisip ni Keystone ang gabi ng nakaraan, lalo na't nakatulala na ngayon sa kanyang dalaga. Ngumiti siya dito at ipinikit bukas sa mga mata. Kumuway din siya sa harapan nito. Ay, ako nga pala yung naka-one night stand mo nung isang gabi. Ay, bakit ka ba bigla-biglang pumasok nun sa kondo ko? Pati yung juice ko na may robust, ininom mo pa talaga. Dapat marunong ka mag-ingat, huwag ka masyadong nagpapalangon sa alak. Umiiling-iling na sabi nito habang pinagtitripa ng dalaga ngayon ay daig pang hinog na kamati sa pula. Oh my God! Nagpapanting na sigaw niya sabay tayo. Nagulat naman si Keystone at tinapatan din ang pagkakatayo ng dalaga. Anong masasabi mo? Magaling ba akong makipagsuntukan? Maria Catrina Espanya, ang dalagang saksakan ng ganda, ubod ng ganda at mukha Diyosa. Lalong nanlaki ang mga mata ni Katrina sa hiya. Ah, bakit mo alam yon? Hiwalit ko! Sa iba na iwan? Yup, actually, ito oh. Pagkahugot ni Keystone sa wallet ang dalaga mula sa kanyang bulsa, ay agad itong inagaw ni Katrina. Nagsisigaw lang itong kumaripas ang takbo palabas sa unit na nirentahan niya. Natawa na lang siya habang napapailing. Tinignan niya ang 1-by-1 picture na naiwan sa kanya. At least, may souvenir na ako. Anya, bago ibinagsak ang katawan sa sofa at di naman sakit ng katawan. Lutang at wala sa sarili si Katrina na bumalik sa trabaho. Doon, walang humpay na sermon ang idabot niya sa amo. Bukod sa nabalitaan nito ang gulong nangyari sa bar, wala pa itong naibalik na palit pera ng mga nasira niyang pagkain. Ang pangyayaring yon ang naging dahilan para si Katrina ay maging jobless na naman. Ay, nabastos na nga na walang pa ng trabaho. Sisante na naman ako.
Buntong hininga niya habang naglalakad pa uwi na tila bypassan niya ang buong daigdig. Kinabukasan, muli siya naganap ng trabaho kung saan siya nag-apply, ngunit walang kahit na sino man ang tumanggap sa kanya. Maging mga karenderya ay pinuntahan na niya, ngunit tila ba tinakasan niya siya ng magandang kapalaran. Bagsak ang magkabilang balikat ni Katrina habang naglalakad sa gilid ng daan. Ang bibig niya ay kulang na lang sumayad na sa semento sa haba ng pagkakabusangot niya. Bakit ba napakamalas ko? Bakit ba kahit taga-urong man lang walang gustong tumanggap sa akin? Nawawala ng pag-asa niyang kausap sa sarili. Naupo siya sa gilid ng daan. Malapit lamang yon sa mga basura. Saan ako pupunta? Anong trabaho nga hanapin ko? Saan ako pupulutin? Bakit ba kasi ayaw niyo akong tanggapin? Nagmamaktol at nagpapapadyak na reklamo niya. Pagkatapos ay niyakap ang mga tuhod at idinukmo ang mukha doon. Pumikit siya at bumuntong hininga. Dahil sa pagod, hindi na niya namalayan pa ang pagkaidlip niya. Ilang minuto nagdaan, nagising siya at napagtantong nakatulog pala siya. Ngunit ang ipinagtataka niya ay bakit isang baso na puno ng barya ang bumungat sa harapan niya. Teka, ano to? Bakit may baso dito? Teka, hindi naman ako namamalimos Kunot noong wika niya. Inayos niyang pagkakaupo at nang akma na siyang tatayo, ay nanlaki ang mga mata niya sa nakita. May karatulang nakadisplay sa gilid niya at ang nakasulat, "Palimos po, para niyo pong awa. Gutom na po ako." May crying emoticon pa. Ay sus Maria Josep Ginoo, bakit may karatula na dito? Hindi naman ako namamalimos Hindi kaya ako pulubi. Grabe, sino ba nagsulat ito rito? Buisit na yan. Mabilis siyang nagpalingalinga sa paligid. Pilit niyang hinahanap kung sinong may pakana nito. Bisit na yun. Malaman ko lang talaga kung sinong may gawa nito, talagang sasaksakin ko ang ngalangalan niya. Nagdadabog niyang sabi at saka nagtangkang maglakad paalis. Ngunit naalala niya mga bariyang laman ng plastik na baso. Pikit mata niyang binalikan yon at saka sinilid sa bulsa niya. Sayang din to. Wala pa naman akong trabaho ngayon. Makakabili na rin ako ng tinapay. Anya sabay lakad. Ngunit nagulat siya nang may humabol sa kanyang babae at inabutan siya ng barya. Nalaglag na lang ang magkabila niyang panga sa sahig. Sigaw niya. Sinabing hindi nga ako pulubi. Ay, sino ba kasing may gawa nito? Nakakainis. Samantala, masayang sumisipol si Keystone habang naglalakad papasok sa kanyang opisina. Bilang ganti kay Katrina, nang maabutan niya itong natutulog at naghihilik sa gilid ng kalsada habang nakadukmo ay naisipan niyang magsulat sa isang karatula at maglagay ng isang baso sa harapan ng dalaga. Bagay lang sa kanya yun. Pagkatapos ko siyang ipagtanggol, pagkatapos kong magpabugbog at mambugbog, iiwanan lang niya ako ng ganun-ganon. Engot lang ang walang ganti, no? Masaya na niyang pinuksan ang pinto ng kanyang opisina, ngunit mabilis ding nabawi ang kanyang ngiti nang bumungat sa harapan niya ang galit na mukha ng kanyang lolo Rodrigo. Oh, hi, lolo. How are you? Bati niya sa matanda. Kukunin pa sana niya ang mga kamay nito upang magmano nang paluin na agad siya nito ng tungkod sa braso. Aray, bakit po ba? Ang sakit ng lolo Reklamo niya sa matanda. Galit na galit naman itong nagsabi na ang lakas naman ng loob niyang magreklamo pagkatapos niya makipagsuntukan sa isang bar kagabi. Magpasalamat pa nga raw siya na comatose lang ang inabot ang kasuntukan niya. Mabuti na lang daw at hindi ito napuruhan at natuluyan. Kung hindi, talagang kulungan ang kababag sa kanya. Ay, alam ko naman po yun, lolo. Kaya nga hindi ko tinuluyan Pasalamat nga siya, naawa pa ako sa kanya. Nakangisi nitong sabi habang hinagod-hagod ang braso niyang pinalo na matanda. Lalo naman nagalit ang kanyang lolo Rodrigo. Kung ano-ano pang paninermon ang natikman niya na hindi na lamang niya pinansin. Sa inis ng matanda, tinambakan agad siya ng sandamakmak na trabaho. Ay, kahit kailan talaga. Pabulong niyang reklamo habang sinusundan ng tingin ng matandang palabas na ng kanyang opisina.
Dahil wala talagang mahanap na trabaho si Katrina, ay minabuti niyang magtanong sa kanyang lolo Ismael kung may alam ba itong trabaho. Hindi naman kasi siya taga rito. Tiyak ng kanyang lolo ay maraming alam, lalo pat kung saan sa nito nakakarating. Trabaho? O bakit naghahanap ka ng trabaho? Hindi ba't may trabaho ka naman? Napakamot ng ulo si Katrina. Ayun na po yung problema, lolo. Wala na po akong trabaho kaya naghahanap na ulit ako ng bago. Baka po may alam kayo. Huminga ng malalim si Don Ismael at saka malalim na nag-isip. Trabaho. Oo, may alam ako. Yung kaibigan ko naghahanap ng extra na katulong. Pero stay in at sa medyo malayong probinsya nga lang. Okay ba sa'yo yon? Biglang kumislap ang mga mata ni Katrina. Sa isip-isip niya, ay goods na goods yun dahil mapapalayo na siya sa matanda. Opo, lolo. Okay na okay yun. Magkano nga po palang buwan ng sahod? Sa pagkakaalam ko, 20,000. Lalong nagliwanag ang mga mata ni Katrina. Bigla siyang nakaramdam ng excitement. Sa isip-isip niya, sa wakas ay makakaalis na rin siya sa lugar na ito at hindi na niya makikita ang siraulong lalaki na naka-one night stand niya. Lo, i-recommend niyo na po ako. Gusto ko pong magtrabaho doon. Gusto ko pong maging katulong. Puno ng galak na anya. Ganun ba? O sige, tatawagan ko na ngayon din si Rodrigo. Sagot nito na lalong ikinatuwa ng walang kamalay-malay na si Katrina. Makalipas lamang ang kalahating oras, ay masayang ibinalita ni Ismael na natanggap na si Katrina bilang katulong ng kanyang kaibigang si Rodrigo. Kinabukasan, inihatid na ni Don Ismael si Katrina sa bahay ng kanyang kaibigan. Doon ay itinuro lahat kay Katrina ang mga dapat niyang gawin. Pagluluto ng hapunan at paglalaba lamang tuwing Sabado o Linggo ang kanyang trabaho dahil marami namang katulong doon na gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa pagluluto at paglalaba lang talaga nagkukulang, lalo na't napakalaki ng mansyon na dapat nilang linisin. Mabuti na lang at maraming kaalaman at kasanayan si Katrina sa pagluluto. Pagdating naman sa kanyang tutulugan ay hindi yun sa loob ng mansyon. May isa pang bahay sa labas ng mansyon at naroon ang maid's room na kung tawagin nila ay maid house. Doon natutulog ang mga katulong. Ayaw kasi ni Don Rodrigo na may natutulog na ibang tao sa bahay niya sa probinsya. Okay, goods na goods. Kayang-kaya. Magluluto lang pala't maglalabi. Basic. Kumpiyansa pang sabi ni Katrina. Upang manatili ang komunikasyon nila Don Ismael at Katrina, ay niregaluhan ito ang dalaga ng isang telepono. Wika ni Don Rodrigo, ayos lamang na gumamit ang telepono sa gitna ng trabaho. Huwag lang hahayaan na hindi magiging masarap ang resulta ng ulam at marumi ang pagkakalaba ng mga damit. Naging maayos ang isang buong linggo ni Katrina bilang katulong. Kapag tapos na ang trabaho niya, ay umuwi na siya sa maid house at doon nagpapahinga. Upang mabawasan ang pagkapagod, ay nag-install siya ng isang dating app. Doon ay nakilala niya si Anonymous Adventurer na cartoon character lang din ang profile, katulad ng sa kanya. Nakipag-chat siya dito hanggang sa unti-unti ay nakapagpalagayan niya ng loob ang estrangherong lalaki. Sa kabilang banda ay abalang-abala si Keystone sa pakikipag-chat sa kung sino-sino. Madalas, kahit oras ng trabaho, ay nakapatong ang dalawa niyang paa sa ibabaw ng kanyang lamesa habang nakasandal ang likod sa kanyang swivel chair at abala sa pakikipaglandian sa kung sino-sinong babae sa dating app. Isang araw, nahuli na naman siya ni Don Rodrigo. Sa galit ito, ipinadala si Keystone sa malayong probinsya at doon ay binigyan siya ng isang misyon. Iyon ay ang isalba ang nalulugi na nilang kumpanya doon. Kung hindi ito may isasalbang kumpanyang yon, hindi siya makakatanggap ng kahit na anumang mana mula dito. Lolo naman, huwag naman po kayong ganyan. Lalong nagalit ang matanda. Ang cellphone na hawak niya ay ibinato ni Don Rodrigo sa pader na naging dahilan ng pagkabasag dito. Ay, ano ba yan? Bakit yun man po binato? Hindi ko pa nga nare-replyan si... Naputol na niya ang kanyang nirereklamo nang muli ay hinampas siya nito ng tungkod sa braso.
Aray, oo na, uwi na ako sa probinsya. Ay, mabuti na rin yun para malayo ako sa inyo. Yung cellphone ko, bago lang yan, palitan nyo. Nagdadabog pa rin itong sabi at saka nag-walk out. Nang makarating siya sa bahay ng kanyang lolo Rodrigo sa probinsya, ay ang dating app agad ang inuna niya. May isa siyang kachat doon na sobrang nakakuha ng kanyang atensyon. Yun nga lang, palagi siyang naiinis dito dahil napakabagal itong mag-reply. Minsan ilang oras bago siya replyan. Ay, bakit pa siya nag-install ng dating app kung wala naman pala siyang oras? Kung hindi lang ako interested dito, pinala ko na to eh. Anya bago ibinalibag ang cellphone sa kama. Ibinagsak niya ang buo niyang katawan sa kama. Tumulala siya sa kisame at iniisip kung paano kaya may sasalbang kumpanyang alam niyang ilang taon nang papalubog. Paano kung hindi na ito maiangat ulit? Eh di wala siyang mana. Nakaka-bad trip ka talaga, lolo. Reklamo niya at ginulo ang buhok sa pagkabuwisit nang bigla naman tumunog ng malakas ang kanyang cellphone na ikinapalakpak ng magkabila niyang tenga. Si magandang Diyosa tumatawag na. Hiyaw niya bago ito sinagot. Hello, beautiful lady. Pati niya papunta sa kabilang linya. Hello, anonymous adventurer. Malambing na sagot naman ito na halos ikatirik ng kanyang mga mata. Anya sa isip, boses pa lang niya, nakakakilig na. Kumusta ka? Kumain ka na ba? Tanong niya habang malapad ang ngiti. Oo, kani-kanina lang. Ganun ba? Saan ka nga pala nakatira? Dito, sa tabi-tabi lang. Huwag mo nang alamin, baka malayo sa lugar niyo eh. Natawa si Keystone. Okay, I will respect your privacy. By the way, anong trabaho mo? Maid. Simpleng sagot nito. Kaunting nadismaya si Keystone. Napatahimik tuloy siya. Oh, bakit hindi ka na nagsalita? Disappointed ka ba? Kung oo, ibababa ko na itong tawag Ayoko kasing nakikipag-usap sa mga lalaking masyadong mataas ang ihi. Hindi. Napindot ko lang yung mute. Sige lang, magsalita ka pa. Gusto ko marinig ang maganda mong boses. Nagpunta sa balkonahe si Keystone habang patuloy na pinakikinggan ang mga sinasabi ng kausap sa kabilang linya. Kahit hindi niya minsan maintindihan ang tinuturan nito, napapangiti pa rin siya sa boses ito. Sige na, baka hinahanap na ako ng amo ko. Chat na lang ulit tayo mamaya. Paalam ng dalaga at agad na ibinaba ang tawag. Hindi man lamang tuloy siya nakapagsalita. Gayunpaman, tila batang tumatalon sa saya si Keystone. May patirik-tirik pa ito ng mga mata habang kinikilig. Bakit ba napakaganda ng boses niya? Sapul na sapul ako. Parang kantang datingan. Shit, kailan kaya siya ulit tatawag? Ay, sana mag-break time siya tapos ako naman ang tatawag. Namimiss ko na agad siya. Tili niya habang ang ngiti ay hindi mawala-wala. Nagpatuloy ang kanilang komunikasyon. Kung dati walang pakialam si Keystone sa tuwing nalulobat ang kanyang telepono, ngayon naman ay hindi na niya hinahayaan na maubos ang baterya nito. Kahit nasa kalagitnaan ng meeting, nasa tabi pa rin niya ang cellphone. Kahit may kausap, basta nag-chat o tumawag si magandang Diyosa, ay agad niya itong sinasagot. Isang gabi, habang kausap ang dalaga mula sa kabilang linya, ay nasa balkonahe naman ulit si Keystone at humihigop ng mainit na kape. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, ay napakunot ang noon niya. Tila naririnig niya sa malapit ang boses ng dalaga. Ano yun? Wala sa sarili niyang tanong na ikipinagtaka niya. Ha? Hindi niya pinansin ang balik tanong ng kausap. Hinayaan niya lang na ipagpatuloy nito ang pagkukwento tungkol sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang lolo Ismael. Sa halip na pakinggan ng mga yon, ay tinuntun niya ang pinanggagalingan ng boses sa malapit. Habang lumalakas ang boses, ay palakas din ang palakas ang tibok ng puso niya. Mula sa isang kusina, isang babaeng nagsasalita ang nakita niyang nakatalikod. Nakaipit ang cellphone nito sa pagitan ng kanyang balikat at tainga. Iminiyot niya muna ang cellphone at akmang lalapitan ng babae na nasa loob ng kusina nang bigla naman sumulpot sa harapan niya si Don Rodrigo. Katulad ng inaasahan, sangkatutak na sermon na naman ang natikman niya sa matanda.
Hindi naman niya pinansin yun at pilit niyang hinahanap ang dalaga sa kusina. Yun nga lang ay nakaharang ang lolo niya. Teka lang lo, may titignan lang ako Chillax, hindi ko kayo tatakasan. Wika niya rito at sinugod ang kusina, ngunit wala siya nakita doon. Piningot tuloy ni Don Rodrigo ang tenga ni Keystone dahil sa inis. Lolo naman sinabi nang may titignan lang kasi. Reklamo niya habang hinihimas ang nasaktang tainga. Magmula ng araw na yon ay hindi na nawala sa isip ni Keystone ang nakita niyang katulong sa kusina. Kung hindi lang sumingit doon si Don Rodrigo, nakita na sana niya ang mukha ng dalaga. Ano ba talagang pangalan mo, miss? Makasampung ulit na tanong niya sa kachat para sa araw na yon. Hindi na nga kailangan pang malaman, ang kulit mo naman Basta tawagin mo na lang ako sa pen name ko dito sa dating app. Ang awkward kasi kung puro na lang magandang Diyosa. Alam ko naman maganda ka pero... Uy, sige na, mamaya na lang ha, may gagawin pa kasi ako Bye! Anito at bigla na lang siyang binabaan ng tawag. Ay, bakit ba ayaw niya magsabi ng pangalan? Nang mga sumunod na araw, pilit niya pa ring hinuhuli kung sino nga ba talaga at kung saan ba talaga nakatira ang babae nakakausap niya sa dating app. Isa-isa niyang tinanong ang mga katulong sa mansyon na yon kung may kilala ba silang babae na kayumanggi, may kaliitan at medyo may payat na pangangatawan. Pero dahil hindi niya nakita mukha nito, ay hirap siyang i-describe yon. Hirap din tuloy ang mga katulong na kilalanin kung sino bang tinutukoy ng kanilang amo dahil halos karamihan sa kanila ay kayumanggi, maliit at payat ang pangangatawan. Ay, sumasakit ng ulo ko. Reklamo niya habang nasa gitna ng trabaho. Sino ba kasing babaeng yun? Bakit ba ginugulo niyang isip ko? Teka, baka mamaya may multo na sa bahay ni Lolo. Baka mamaya yung kachat ko, multo pala. Ay, nakakatakot naman yun. Hinimas-himas niya magkabilang braso na may nagtataas ang balahibo. Nang pauwi na siya, hinarang siya ng mga empleyado. Pilit siya nitong sinasama sa isang inuman. Wika nila, deserve nila na mag-celebrate dahil unti-unting gumaganda ang kumpanya simula nang dumating siya. Ako, kayo na lang, may pupuntahan pa kasi ako. Palusot niya, subalit patuloy lamang siyang kinulit ng mga ito. Sa huli, wala na nga lang siya nagawa kundi ang sumama. 3:00 na ng madaling araw nang makauwi siya ng bahay. Katulad ng inaasahan, lasing na lasing siya. Gumigewang-gewang na siya ng paglalakad papunta sa main door ng bahay. Nasaan ba yung susi? Ito ba yun? O ito? Natatawa niyang inangat ang dalawang susi mula sa magkabilang kamay. Yung isa'y para sa kotse niya at yung isa naman ay para sa bahay. Ay, ano ba to? Tumatawang mag-isa na dagdag pa niya. Una niya sinubukan ang susi ng kotse. Nang ayaw pumasok at nang mapagtanto niya kung anong susi yon, ay hagalpak siyang natawa. Ang tanga ko naman. Anya at kinaltukan ng sarili. Pagkatapos ay sinubukan naman ang isa pang susi. Nang bumukas, ayun, welcome home na ulit sa pinakagwapong apo ni Lolo Rodrigo. Sigaw niya. Ngunit nang bumungad sa mukha niya ang isang babaeng nakasuot ng puting bestida na may mahabang buhok at may nakatapal pang puting facial mask sa mukha, ay automatikong nawala ang pagkalasing niya. Nagsisigaw siya ng sobrang lakas sabay takbo ng sobrang bilis. May multo! May multo! May multo! Hiyaw niya palabas ng bakuran. Samantala, kumunat ang noo ni Katrina at magkasalubong ang kilay nang tinanggal ang facial mask na nasa mukha niya. Ang uwi naman nun, bading yata yung apo ng matandang Rodrigo na yun Inis niyang sabi at saka sinara na lang ulit ang pinto ng bahay. Dito kasi siya sa loob ng mansyon pinatulog ng amo niyang si Don Rodrigo. Nabalitaan kasi nito mula sa mga empleyado na lasing si Keystone. Hindi niya alam kung uuwi ba ito o matutulog sa kondo. Kaya napagpasyahan niyang sa mansyon patulugin si Katrina upang may magbantay. At dahil hindi nga nakakatulog si Katrina kapag bukas ang ilaw sa bahay, lahat iyon ay pinatay niya. Nasira tuloy yung pagre-ritual ko tuwing 3:00 ng madaling araw. Ay, ewan ko ba pero parang mas tumatalab kasi yung mga facial mask kapag ganitong oras.
Wika pa ni Katrina at saka na bumalik sa kanyang kwarto. Sa kabilang banda, sa hotel na lamang natulog si Keystone dahil sa takot. Kinabukasan, maagang umuwi si Keystone. Hinanap niya yung babaeng nakita niya kagabi kahit na nakakatakot. Pero pagdating doon, yung mga katulong lang ng lolo niya ang naabutan niya. Wala yung babae. Ay naku, may multo nga yata talaga dito. Sumasakit ang ulong reklamo niya nang bigla niyang maalala na sobrang dilim kagabi ng bahay. Iniwan niya nakabukas sa mga ilaw. Oy, kayo, bakit kayo nagpapatay ng ilaw sa mansyon Ayoko nang madilim. Alam niyo bang minulto ako kagabi Babae yun, sumambulat na lang sa mukha ko yung nakakatakot na babae. Ay, sa susunod na ulitin yun. Kahit hindi akong amo niyo, sesisantahin ko kayong lahat. Banas na banas niyang sigaw sa mga katulong at saka umakyat sa hagdan para magtungo sa kanyang kwarto. Dahil sa matinding hangover, hindi siya pumasok sa opisina. Maghapon siyang natulog at nagpahinga. Kinagabihan, naisipan niyang tawagan yung babae sa dating app. Hello? Masaya niyang bati dito habang humihigop ng mainit na kape. Hello? Masaya ring bati ng babae. Lumapad na naman ang ngiti sa labi niya. Narinig na naman niya kasi yung napakalambing na boses ng dalaga. Kumusta ka? Kumain ka na ba? Tanong ni Keystone. Hindi pa nga eh. May ginagawa pa kasi ako dito sa bahay ng amo ko. Oras pa rin kasi ng trabaho ko eh. Ganun ba? Baka pagalitan ka niyan. Oras ng trabaho tapos nakikipagtawagan ka sa akin. Nakangiti pa rin sabi ng kinikilig na si Keystone. Okay lang. Sinabi naman ng amo ko na okay lang sa kanya na mag-cellphone ako basta magagawa ko na maayos yung trabaho ko. At saka namimiss ko na yung boses mo eh. Pakiramdam ko natatanggal yung pagod ko kapag naririnig ko yung boses mo. Napapikit ang sobrang tiin si Keystone dahil sa kilig. Napawal siya ng wala sa oras at ang puso niya ay daig pang tumatalon-talon sa tuwa. Namimiss na rin kita ng sobra. Banat pa niya sabay ngiting ulit ng malapad. Ilang sandali pa, may isang babaeng naglakad palabas ng bahay. May dala itong trash bag na puno ng basura habang may hawak na cellphone at nakatapat sa tainga nito. Nang pagmasdan niyang figura ng dalaga habang nakatalikod, ay nanindig ang balahibo niya. Dahil iyon ang babaeng nakita niya sa kusina nung time nakausap din niya ang babae sa dating app. Hello? Hello? Bakit hindi ka na nagsasalita? Ay, ang bigat naman ito. Wika at reklamo ng dalaga. Tila ba may dinadala na kung anong mabigat kasabay ng pagbaba ng katulong sa trash bag na dala niya. Anong ginagawa mo ngayon? Nauutal na tanong niya. Di heto, nagtatapon ng basura. Punong-puno tong trash bag. Grabe talaga yung mga kasama ko. Hindi man lamang nagtapon ng basura bago umuwi sa maid's house. Lalong nanlaki ang mga mata ni Keystone. Maid's house? Oo. Ay, hindi ko pa yata nakwento sa'yo na hindi ako sa bahay ng amo ko natutulog, kundi sa maid house lang. Napakurap-kurap ang mga mata ni Keystone. Pinatay niya ang tawag at saka tinignan ng cellphone. Kapag sinagot niya to ulit at may sinagot din ang babaeng nagtatapon ng basura mula sa kanyang telepono, siya na talaga yun. Anya bago denial ulit ang dalaga. Ilang segundo lang, sinagot niya ito ulit. Kasabay na kasabay din iyon ng pagsagot ng babaeng nagtatapon ngayon ng basura. Hello? Bakit mo pinatay? Napalunok si Keystone. Ura-ura din siyang tumakbo pababa ng bahay at sinalubong ang katulong na nasa labasan ng gate nila ngayon. Sino ka? Sigaw niya. Kumunot naman na noon ni Katrina sa malakas sa sigaw na yon na mula sa cellphone niya. Lalo na mula sa likuran niya. Agad niyang hinarap yon nang bigla siyang matigilan. Ikaw? Sigaw ni Keystone nang tuluyan na niyang makita ang mukha ng dalaga. Napatakip naman ang bibig si Katrina. Oh my! Yung manyak na lalaking kumuha ng virginity ko! Sigaw ni Katrina, ngunit nagulat ang marinig niya rin sa telepono ng binata yung sinabi niya. Lalong nanlaki ang mga mata niya at mas napadid ang pagkatakip niya ng bibig. Ano? Hoy, hindi ako manyak. Ikaw kaya yung pumasok sa unit ko. Oh my God! Don't tell me ikaw yung lalaking kausap ko sa dating app!
At ikaw naman yung babaeng yun yung may pen name na magandang Diyosa. Inisway naman ni Katrina yung buhok niya. Bakit? May reklamo ka? Napangisi naman si Keystone. Kung ano ikinalambing ng boses mo kapag kausap kita sa phone, ang ikinapangit naman sa personal. Kulang na lang, dragong ka manunugod Nagpanting ang magkabilang tainga ni Katrina sa narinig. Ah, ganon. Dragon pala ha? Sigaw nito at hinabol ang tsinelas si Keystone. Tumakbo naman ang binata sa gitna ng garden nila. Ano, sino mukhang dragon? Duwag ka pala eh! Dagdag pa niya. Patuloy silang nagbangayan hanggang sa sitahin sila ni Don Rodrigo. Parehas na lamang tuloy na pangisi ang dalawa at kapwa tiklop sa pagbubunganga ng matanda. Isang gabi, habang nagpapalamig si Keystone sa garden, lumabas naman si Katrina dalang kape nito. Oh, kape mo. Paggalit itong sabi. Kinuha naman yon ni Keystone ng nakangisi. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala na ikaw yung babaeng kachat ko sa dating app. Kinikilig pa ako sa boses mo kapag kausap kita. Tapos sa personal, ganyan ka kasadista magsalita. Pagngisi lang ang sinagot ni Katrina. Akma na siyang aalis palabas ng gate nang tawagin siya ni Keystone. Oh, saan ka naman pupunta? Nandiyan bang pinto papasok sa loob ng bahay? Oo, nandito nga ang pinto papasok sa bahay na mga kauri kong katulong. Since ikaw ang apo, ando naman ang papasok sa bahay mo. May iwan na nga kita. Mataray na tura ng dalaga. Ay, pagkatapos mo akong lukuhin, bigla mo na lang akong iiwan. Hoy, bumalik ka dito! Ayoko! Pero ako ang apo ng amo mo. Supposed to be, ako na rin ang amo mo. Tinatawag kita, that's an order. Napairap ang mga mata ni Katrina at masamang loob na bumalik sa gilid ng binata. Bakit pa kasi? Anong bakit? Baliw ka ba? Paliwanag ka. Matagal mo nang alam na ako yung lalaki na kachat mo sa dating app, no? Excuse me, kung alam kong ikaw yon, hindi kita pag-aksaya ng oras, no? Mataray pa ring sabi ng dalaga pagkatapos ay umupo sa bermuda katabi ng nagkakape na si Keystone. Ay, tadhana nga naman. Ha? Tadhana mo mukha mo. Pagkatapos mo akong painumin ng robos at kunin ang virginity ko, tadhana pang naiisip mo. Ababa, ikaw itong pumasok sa unit ko at ininom mo pang robust ko. Ikaw pa nga humalik sa akin eh. Kaya paano akong gumawa nun sa'yo? Taas ng pangarap nito, hindi ka naman kagandahan. Lalong nagpanting ang magkabilang tainga ni Katrina. Ang kapal talaga ng mukha mo, no? Sabihin na natin ganun nga nangyari eh. Bakit hindi mo man lamang ako pinigilan? Alam mo lasing at aksidenteng nakain ng Diyos na may halong gamot na mampalibog. Ay, bakit pinatulan mo pa rin? Ha? Kasi ano? Ano? Sige, ngayon mo ilabas ang tapang mo. Bakit? Bakit mo hinayaan na may mangyari sa atin Ay, yes. Kinamot ni Keystone ang ulo niya. Ewan ko sa'yo. Sigaw pa niya at saka nag-walk out. Sasabihin mo pang hindi ka gandahan pero kinabayo mo naman. Isang buwan na lumipas. Pinabalik na si Katrina sa Maynila kung nasaan ang lolo niya. Doon, kinausap siya nito na kailangan nilang tulungan ng kaibigan niya na mayroong papalubog na kumpanya sa probinsya. Paano naman po natin sila matutulungan? At saka anong kinalaman ko sa mga kumpanya? Baka po pwedeng yung ibang apo niyo na lang na may alam sa pagnenegosyo ang pakiusapan niyo. Anya. Natawa si Don Ismael. Anya, gusto niya na si Katrina mismo ang kasama niyang tutulong sa kaibigan. Kapalit iyon, bibigyan niya ito ng malawak na lupain sa lungsod ng Maynila at patatayuan ng malaking bahay, kasabay ang pamanang 10 milyon mula sa kanya at mataas sa posisyon sa kanilang kumpanya. Dahil sa narinig, hindi na nag-isip pa si Katrina. Agad siyang tumango kahit na walang ideya kung ano bang klase ng tulong ang hinihingi na matanda. Iniabot ni Don Ismael sa apong kontrata. Kasunduan yon ng kapalit ng tulong na ibibigay ni Katrina ay ang mga pangako niya. Walang pag-atubiling pinirmahan yon ni Katrina at sumama sa lolo niya. Nagtungo sila sa isang mamahaling restaurant na tila ba'y espesyal na nakareserve para sa kanila. Lolo, bakit tayo lang po yung tao dito? Yung i-meet up po ba natin yung kaibigan niyo na sinasabi niyong tutulungan natin? Tumango ang matanda. Uminom naman siya ng juice at nag-browse ng kaunti sa cellphone niya
hanggang sa nabasa niya ang biglang pag-chat sa kanya ni Keystone sa dating app. Hoy, magandang dragon, hindi ka na ba babalik sa mansyon? Napangisi siya. Hindi na dahil ayaw na kita makita, che? Reply niya at saka pinatay ang telepono. Buisit. Bulong pa niya at muling uminom ng juice. Kasabay niyon ang pagpasok ng isang matanda at nang makita niyang si Don Rodrigo pala yun, ang amo niya sa probinsya at lolo ng asungot na lalaking si Keystone ay aksidente niyang naibugan juice na iniinom niya. Teka, kayo po yung sinasabi ni Lolo? Tumango at ngumiti si Don Rodrigo at hindi na siya pinansin. Nag-usap lang ang dalawang matanda sa harapan niya. Sus Mariosep, todo ba akong pagandahin ako na makinuha ni Lolo na mag-aayos sa akin? Tapos si Don Rodrigo lang palang kikitain namin. Sayang naman tong makeup at dress ko. Reklamo niya at saka tinuhog ng tinidor ang hiwa-hiwang hotdog sa plato niya. Aray, ang sakit naman yan. Narinig niyang reklamo ng isang pamilyar na boses ng lalaki. Kunot ang noon niyang tinaasan nito ng tingin at halos lumuwa ang magkabilang mata nang makita ang asungot na si Keystone. Ikaw na naman! Sigaw niya. Yes, of course. Kaya nga sila magkaibigan eh. Sino pa bang ine-expect mong kasama ni Lolo Rodrigo? Nambabarang balik tanong sa kanya at hinila ang upuan sa tabi niya. Naupo doon si Keystone na nakatingin sa kanya. Kinindatan pa siya nito na nagpabilis naman sa tibok ng puso niya. Napainom tuloy ng tubig si Katrina nang wala sa oras. Ano na naman bang ginagawa ng asungot na to dito? Tanong niya sa isip. Maya-maya ay nagsimula na magsalita si Don Ismael. Matagal nang papalubog ang kumpanya sa probinsya ni Rodrigo. Ilang beses niya nang sinubukan na lumapit sa ibang kumpanya upang tulungan siya. Lahat ng yon ay hindi nagtagumpay dahil hindi ganun kakilalang kanyang kumpanya. Dahil marami akong binuksan na kumpanya sa ibang bansa, nakilalang titulo ko. Ngayon, para makabawi sa lahat ng kabutihan ng kaibigan kong si Rodrigo, gusto kong maging isa ang aming mga pamilya. Sa pamamagitan nun, mahihila ng aking kumpanya ang sa kanya at mas mapapabilis ang pagbangon nito bago pa man ma-declare na bankrupt. Sumakit lang ang ulo ni Katrina sa tinura na matanda. Nagugulahan ako, Lolo. Maging isang pamilya? Anong ibig sabihin nun? Kinakabahang tanong ni Katrina. Naglalaro na sa isip niya ang bagay na ayaw niyang marinig. Ikaw at si Keystone, hinihiling kong makikasal sa mas lalong madaling panahon. Kapuan ng laki ang mga mata ni Keystone at Katrina. Ano? Ano? Sabay na sigaw nilang dalawa. Hindi pwede. Hindi naman yata tama yun, Lolo. Ayoko. Reklamo ni Katrina. Pero apo, pumirma ka na sa kasunduan. Ipinapasikaso ko na ngayon sa lawyer kung titulo ng lupa. Teka, ito pa ang dahilan, Lolo Rodrigo, kung bakit may pinapirma ka rin sa akin na kasunduan? Sabi mo, ako yung papalit na CEO ng isa sa mga companies mo. Binigyan mo pa ako na agad ng 10 million plus bahay at lupa din. Dahil ba dito? Para pakasalan ng babaeng to. Itinuro niya si Katrina. Abay, teka nga. Kumalma nga muna kayo. Kung hindi niyo pakakasalan ng isa't isa, lulubog ang kumpanya ni Rodrigo. Lolo, pero hindi nga po tama to. Ayokong pakasalan tong magnanakaw na to. At saka hindi ko siya kayang makasama sa iisang bubong dahil masisirang tuktok ko sa lalaking to. Mas gugustuhin ko na lang mamatay kaysa maging asawa niya, no? Sigaw ng galit na galit na si Katrina at saka nag-walk out. Ngunit bago pa man niya ibukas ang pinto ng restaurant, ay napaisip siya. Kung hindi niya papatusin ang kasal na yon, mawawala sa kanya yung bahay at lupa, tapos 10 million at mataas sa posisyon sa kumpanya ng lolo niya. Huminga siya ng malalim at ikinuyom ang kamao. Ay, matututunan ko rin naman siguro siyang mahalin kapag kasal na kami. O kung hindi man, tatagayin ko na lang siya at itatapon sa gitna ng Pacific Ocean. Ay, oo, tama. Ganun na nga. Hinarap niyang muli ang matatanda at ang nakataas kilay na si Keystone. Inirapan niya ito at muling huminga ng malalim. Ay, nagbago ng isip ko. Pumapayag na ako. Sa narinig, biglang nasa mid si Keystone kahit wala namang kinakain. Ano?
Kakasabi mo lang kanina na mas gugustuhin mo na lang mamatay kaysa maging asawa ko ah. Muling umirap si Katrina. Kaya nga sinabing nagbagong isip, di ba? Mas mahalaga pa rin sa akin yung 10 million, bahay at lupa at magandang trabaho sa company ni Lolo. Nasaan na yung marriage contract? Kayo na magkasal sa amin ngayon, pipirma na ako. Anya, at saka maangas na itinupi ang manggas ng long sleeves niya. Napakurap-kurap na lang ang mga mata ni Keystone. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi ng babae. Natawa naman ang malakas ang dalawang matanda. Wika ng mga ito, ibobroadcast silang kasal sa lahat para agad daw ma-inform ang mahalagang tao sa kumpanya. Hindi na inintindi pa ni Katrina mga yon. Sa halip ay lakas loob na lamang siyang ngumiti. Sa isip-isip niya, magiging milyonarya na siya. Matutupad ng matagal niyang pangarap na maging isang napakagandang Diyosa. Makalipas lamang ang mahigit 1 buwan, idinaos na rin agad ang kasal. Gustuhin man ng binata na umatras, ngunit na-corner na siya ng panenermo ng kanyang lolo Rodrigo. Gayun din ang isipin na baka mamaya ay nabuntis niya talaga ang dalaga noong may nangyari sa kanila. Habang pinagagawa ang bahay ni Katrina sa Maynila, doon muna sila sa mansyon tumira ni Keystone. Umalis na rin ang mga katulong doon at pinadala sa Maynila kung nasa ng isa pang bahay ni Don Rodrigo. Hinayaan nila ang bagong mag-asawa na tumayo sa sarili nilang mga paa. Ano ka ba naman, Keystone? Yung tuwalya isabit mo naman, isampay mo. Kaya nag-aamoy lumlum eh. Kung saan mo nalang pinapatong, pati tong brief mo nakatapon sa sahig. Bakit ba hindi mo i-shoot sa laundry basket? Matalak na sabi ni Katrina habang pawis na nagliligpit na mga kalat ng asawa. Ay, oo na. Naninibago kasi ako, wala na tayong maids. Sanay ako na ganyang kakalat eh, kasi may naglilinis naman para sa akin. Pues ngayon wala na. Ay, nakakatuyo ka talaga ng utak. Natawa si Keystone. Mahigit 1 buwan na silang ganito. Pagising niya sa umaga, ang matalak na misis niyang nagsisilbing alarm clock niya. Gayunpaman, imbes na maasar, ay tila ba kinikilig pa siya. Paano pa naman kasi, nakikita niya ito ng sintomas ng pagbubuntis. Napapansin niya na palagi itong dumuduwal, palaging maintang ulo, panay ihi, nahihilo at kung ano-ano pa. Honey, what if itry mong mag-PT? Tanong niya dito isang araw. Honey mong mukha mo, baliw ka ba? At saka PT, bakit naman ako magpipiti simula nung kinasal tayo wala pa naman nangyayari sa atin? Natigilan sa pagsasalita si Katrina nang maalala na nagkaroon nga pala sila ng one-night stand affair ni Keystone, mahigit 2 buwan na nakararaan. Mahigit 1 buwan na rin siyang hindi dinadatnan at ang pagsusuka at pagkahilo niya ay tila napapadalas na. Diyos ko po, singhap niya at dali-daling umakyat sa kwarto para kumuha ng pera. Oh, saan ka pupunta? Tanghaling tapat ah. Saan pa ba? Di sa pharmacy. Titignan ko kung buntis ba talaga ako. Napangiti ng malawak si Keystone. Wag na. Ha? Ano wag na? Paano kung buntis nga ako ha? Ano? Antayin ko na lumaki tong tiyan ko at huwag nang... Wag na kasi nakabili na ako kanina. Halika, sasamahan kita sa banyo. Doon ko nilagay yung PT mo. Anito at iginiya siya paglakad. Biglang tumikom ang bibig ni Katrina. Habang naglalakad sila, ay naramdaman niya ang pagiging caring ni Keystone sa kanya. Ako na lang yung papasok sa banyo. Hintay mo na lang ako dito. Ilang minuto na naglakad pa roon at parito si Keystone. Hindi siya mapakali. Kinakabahan siya. Tumitibok ang puso niya na parabang hinahabol ng kung ano. Ay, bakit ba ang tagal niya? Iilang naman siya tapos papatakan niya lang naman yun, di ba? Reklamo niya nang biglang bumukas ang pinto. Anong resulta? Kumusta? Positive ba? Agad na tanong niya rito. Hindi sumagot si Katrina. Tinitigan lang siya nito sa mga mata habang nangingilid ang mga luha niya. Ay, lalo akong kinakabahan sa'yo eh. Bakit? Nasaan yung PT? Nilapitan niya ang asawa. Kukunin niya sanang hawak nitong PT nang bigla namang siyang niyakap ni Katrina. Natigilan siya. Lalo niyang naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso niya. Ngayon lang siya niyakap ni Katrina ng ganito kahigpit. Katrina? Humikbi ang babae bago sumagot.
magiging tatay ka na. Bulong nito sa tainga niya na nagpalaki ng kanyang mga mata. Agad siyang kumalas ng pagkakayakap mula rito. Magiging tatay na ako? Buntis ka? Tumango si Katrina at nagpahid ng luha. Yes, sa wakas, magkakanak na ako. Mga kapitbahay, magiging tatay na ako! Sigaw niya at binuksan pang sliding window nila at inilabas doon ang ulo sabay sigaw ng malakas. Natawa si Katrina at muling tinignan ang 2 linya sa piti niya. Hinawakan niyang tiyan at napahikbi na naman. Hello baby, puto si mommy. Bulong niya na sapat na upang marinig ni Keystone. Natigilan siya at ngumiti ng malapad. At ako naman si daddy, anak. Dugtong niya sa sinabi ni Katrina at lumuhod sa harap ng asawa. Hinalikan niyang tiyan nito at niyakap yon. Mahal na mahal ka, ni na mami at daddy Lalong nagsibagsakan ang mga luha ni Katrina. Sa isip-isip niya, ganito palang pakiramdam na malaman mo, magkakaanak ka na. Ganito palang pakiramdam na makitang asawa mo masayang-masaya na magiging ama na siya. Sobrang saya. Saya na walang mapagsitnan. Salamat po, Panginoon. Makalipas ang 7 buwan. Keystone! Manganganak na ako! Yung maleta ko kunin mo! Bilisan mong inutil ka! Lalabas na yung anak mo! Hiyaw ni Katrina habang hawak ang balakang. Nasa sala siya ngayon, nagluluto ng biglang sumakit ang tiyan niya ng sobra. Eto na, honey. Nasaan na ba yung maleta? Bakit may pampers sa kama? Dadalhin ba to? Natatarantaring tanong ni Keystone. Hindi niya malaman kung anong uunahin o kung ano ba dapat niyang gawin. Pinagmura naman siya ni Katrina. Malamang! Bilisan mo! Buisit ka talaga! Lalabas na! Hiyaw niyang muli at ilang segundo lang. Natatarantang bumaba ng hagdan si Keystone. Dahil sa pagmamadali, nalaglag pa siya at nagpagulong-gulong sa hagdan. Aray! Daing niya habang hawak ang balakang. Tatayo na sana siya nang tumama naman sa ulo niya ang mabigat nilang maleta. Aray ko po, yung leeg ko nabali na yata! Sigaw pa niya habang namimilipit sa sakit. Walang hiya ka, Keystone! Mas masakit ang nararamdaman ko! Bilisan mo! Gigil na sigaw ni Katrina kaya kahit namimilipit pa, pilit na bumangon si Keystone at kinuha ang mga gamit nila. Ilang oras na nagdaan bago lumabas ang doktor mula sa operating room. Agad na ibinalita sa kanya na successful ang operation. Nakapanganak na si Katrina. Ay, salamat naman. Thank you, Doc. Thank you. Anya at sabik na hinintay ang paglabas ng kanyang mag-ina mula sa operating room. Nang makalipat sila sa kwarto, ay walang pagsidlan ang kaligayahan niya. Nasa harapan niya na ang anak na pinakahinihintay niya. Nasa harapan na niya ang anghel na nagdugtong ng mga puso nilang mag-asawa. Sobrang ganda niya, honey. Bulong niya kay Katrina habang tinititigan ng kanilang anak. Lalaki ang anak natin, Keystone. Gwapo ka mo. Tignan mo, carbon copy mo. Wala man lang yatang namana sa akin. Gumungusong sabi naman ni Katrina sabay daing ng kumirot ang tahi niya. Oh, ayos ka lang? Agad siyang nilapitan ni Keystone. Aksidente namang napatingin si Katrina sa mga mata niya. Naramdaman na naman ni Katrina ang mabilis sa pagtibok ng puso niya. Para sa kanya, tila nananaginip pa rin siya. I love you, Maria Katrina. Napasingap sa gulat si Katrina. Ha? Ang sabi ko. Hinawakan ni Keystone ang mga kamay niya. Mahal kita. Lalong hindi nakapagsalita si Katrina. Para bang gustong tumulo ang mga luha niya. Kailan pa? Napalunok ng malapot na laway si Katrina. Noon pa. Huminga ng malalim si Keystone. Sobrang tagal na. Dugtong niya bago tinitigan sa mga matang kanyang asawa. Ha? Nung unang gabi na pumasok ka sa kondo ko at ininom juice ko, kaya nagkaroon ng baby Keystone. Natawa siya ng mahina. Noon pa nagsimulang tumibok ang puso ko para sa'yo. Kaya gano'n na lang ang gulat ko nang ikaw pala yung nakaka-chat ko sa dating app. At ikaw pala yung bagong katulong na masarap magluto. Keystone. Maghihintay ako, Katrina.
Kung kailan magiging handa ang puso mo para mahalin din ako. Alam ko hindi tayo duman sa natural na proseso ng relasyon. Pero huwag mong isiping kasal na tayo at may anak na. Pumakto ka na parang nasa nagliligawan stage pa lang tayo. Magsimula tayo ulit pero this time, kasama ng anak natin. Liligawan kita at pakakasalan ulit kapag tama ng panahon at tama ng pagkakataon. Tumulo ang mga luha ni Katrina sa sinabing yon ng kanyang asawa. Naputo lang ang pagdadrama niya nang umiyak ng anak nila. Si Keystone ang naghele niyon habang pinanonood niya lang ito. Sa isip-isip niya, mahal na mahal din kita, Keystone. Matagal na. Hindi ko lang magawang aminin dahil naduduwag ako. Naduduwag akong baka ako lang ang nakakaramdam. Baka ako lang nagmamahala. Lumipas sa maraming panahon. Tinotoo nga ni Keystone ang sinabi niya kay Katrina. Niligawan niya nga ito. Sinagot din naman siya kalauna ng asawa, ngunit laking gulat na lang niya nang mag-propose ito sa harap ng maraming tao. Oo, ikinasal silang muli ngunit sa pagkakataong ito, sigurado na silang dalawa sa nararamdaman. Mahal na mahal kita, Maria Katrina Espanya. Ang babaeng saksakan ng ganda at mukhang Diyosa. Biro niya rito. At mahal na mahal din kita, asungot. Piningot pa ni Katrina ang ilong ng asawa bago hinalikan. Samantala, tuluyan na ring nalinis ni Don Ismael ang pangalan niya sa apo. Napatunayan niyang hindi siyang muntik nang gumahasa dito, kundi ang kakambal niya, si Don Tribucio. Hindi alam ni Katrina tungkol sa kakambal niya, kaya ang buong akala niya ay si Don Ismael yun. Sa tulong ng mga ebidensya at pag-amin ni Don Tribucio, nakasuhan nila siya, ngunit dulot ng awa, binawi rin ni Katrina ang desisyon at mas pinili na lang na magpatawad. Matanda na rin nandun at hindi niya gugustuhing isipin nang huling mga panahon nito ay ilalagi niya pa sa kulungan. Doon mas humanga si Keystone sa kanya. Sa isip-isip niya, tama nga siya sa babaeng pinili. Sa kabilang banta, unti-unti na ring nakabangon ang kumpanya sa probinsya ni Don Rodrigo dahil sa tulong ng pagtutulungan ng kanilang pamilya. Malaki ang naging tulong ng pag-iisang dibdib nilang mag-asawa dahil unti-unting nakilala ng mga bigating investor ang kumpanya at potensyal nito. At sa mga panahong ito, nailipat na kay Keystone ang pagiging CEO nito. Iyon ang munting regalo ni Don Rodrigo para sa kanyang apo na natutong magseryoso sa buhay magmula nang makilala si Katrina. Paglipas pa ng 2 taon, nasundan pang anak nila at mas nakilala pang kumpanya. Mas tumibay na rin ang pagmamahalan ni Keystone at Katrina. Patunay na kapag ang 2 tao ay nakatadhana, gagawa't gagawang Panginoon ng paraan upang sila ay magkasama. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli, paalam!